So ito na ang pinakamainit na balita ngayong umaga mga kababayan. Nako po, Alan Peter Cayetano aka Mr. Boy 10K mga kapatid. Dinurog po ni former Senator Laila de Lima. Kasi nga mga kababayan ito kasing si Cayetano ay nag-react mga kapatid sa nangyari kay former President Duterte na kung saan dinampot nga ng Interpol at dinala doon sa ICC. So ngayon mga kababayan, ito kasing si Cayetano nagbabanggit na kasi mga kapatid ng patungkol sa human rights at due process. At medyo na insulto dito mga kapatid si former Senator Laila de Lima. Dahil nga mga kababayan, under sa Duterte administration during noong tukhang ni Tatay Digong nyo, ay hindi po kinikilala mga kapatid nila Cayetano ang salitang human rights at due process. Kaya nga libo-libo ang na biktima ng tukhang ni Tatay Digong Kasi wala silang kinikilalang mga kapatid, wala silang kinikilalang due process. Kaya umabot ng mahigit 30,000 yung naging casualties. Kaya ngayon mga kababayan, itong si Senator Laila de Lima, medyo hindi niya nagustuhan yung tabas ng dila ni Cayetano at sinupalpal ni Senator Laila de Lima mga kapatid. Itong si Alan Cayetano aka Mr. Boy 10K. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, One Talk PH ka pala, nagbabalik para sa panibagong update. And ito guys, pakinggan natin itong mga sinabi dito ni former Senator Laila de Lima. Alan Peter is the last person on earth who should tell human rights organizations and human rights defenders what to do in the arrest of former President Duterte. He is also the last person on earth with the credibility to talk about due process and human rights. Wala kang karapatan, Alan Peter. Para pangaralan kami mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino sa ilalim ng rehimen ninyo ni Duterte. Habang kami ay lumaban, walang awa ninyong pinagpapatay ang libo-libong mga Pilipino kasama ang mga sanggol at mga bata. Tama yan. Alan Peter's defense of the EJKs and the drug war is well known. In fact, he should be one of those accused and arrested by the ICC together with Duterte. Patay ka dito Alan Peter, Mr. Boy 10K, patay ka dito. Sabi kasi ni Senator Laila de Lima mga kababayan, well known daw yung pagtatanggol ni Cayetano noon sa tukhang ni Tatay Digong. Kaya dapat daw mga kabatid, kasali itong si Cayetano sa mga kakasuhan patungkol dito sa nangyaring EJK under the Duterte administration. In short mga kababayan, dapat kasama ngayon ni former President Duterte sa kulungan itong si Mr. Boy 10K. Lagot ka dito Alan. Nako, hindi nyo baka mamaya niyan magbago ang isip ni Senator Laila at isali ka na doon sa mga listahan na dapat ikulong. Nagsalita ka ba kasi? 'Di ba? Dapat hindi ka na nagsalita at hindi mo na sila ininsulto Napakalaking insulto kasi nun mga kababayan na magsasalita ka about a due process at human rights ngayon kung saan kayo na ang binabalikan ng inyong mga pinaggagawa noong mga time na nasa kapangyarihan pa kayo at nasa prime pa kayo. 'Di ba? Wala kayong karapatang magbanggit about human rights at tawag dito due process dahil during sa time ninyo ni former President Duterte, wala naman din kayong kinukonsider na human rights at due process. 'Di ba? Basta-basta nyo na lang pinaslaughter yung mga Pilipino diyan sa tabi-tabi. Maitim ka lang, maraming tato at nakahubad diyan sa kalye, subject ka na ng kanilang tukhang. 'Di ba? Dahil nga itong mga pulis mga kababayan gusto nilang makarami dahil meron tinatawag na reward system. Kaya wala ng due process at wala ng human rights na kinukonsider itong Duterte administration mga kapatid noong kapanahunan na si Digong pa ang nakatayo na or nakaupo na presidente ng Pilipinas. Tapos ngayon
na si Digong na ang sinisingil sa kanyang mga katarantaduhan na pinaggagawa noong kapanahunan na siya po ay presidente, magsasalita ka na, Mr. Boy 10K, ng human rights at due process? Kaya ito mga kapatid, no, dito na insulto si Senator Laila de Lima. 'Di ba? Sabi ni Senator Laila de Lima, wala kang karapatang pangaralan kami about due process, no, at human rights dahil mismo, no, kayo noong kapanahunan na namamayagpag pa ang Duterte tukhang or Duterte drug war, 'di ba? Wala kayong kinikilala na human rights at due process. Patay ka, Mr. Alan, no, Mr. Boy 10K. Nako, maghanda-handa ka na. Baka isama ka na nila Senator Laila de Lima sa listahan na ikukulong doon sa sa tawag dito, sa kulungan ng ICC. Nagsalita ka ba kasi? Tuloy natin to. Those accused and arrested by the ICC together with Duterte. He enabled, encouraged, and goaded the deadly criminal enterprise that was a summary execution of poor Filipinos in the name of a fake drug war. Puro due process at human rights ang nalalaman mo ngayon. Pero nasaan ka? Noong nilabanan ko sa Senado, ang kawalan ng due process at paggalang sa human rights. Nasaan ka, Mr. Boy 10K? Nasaan ka nung pinaglalaban ni Senator Laila de Lima, no, yung karapatang pangtao noong mga nabiktima ng inyong tukhang ni Tatay Digong? 'Di ba? Sabi ni Senator Laila, saan ka nung pinaglalaban ko ang human rights at due process? Nandun ka ba? Nasaan si Alan Peter Cayetano, mga kababayan? Pakinggan nyo si Senator Laila de Lima dito. Ng mga pinapatay sa drug war. Hindi ba ikaw ang pinakaunang kumutya sa akin na bakit ko nilalabanan si Duterte? Hindi ba sinabi mo pa na kailangan pa nating pasalamatan si Duterte dahil ginawa na niyang parang Singapore ang Pilipinas? Alam niyo mga kapatid, isa din yan sa mga pinagyayabang ng mga DD shits talaga. Ako, former DDS ako, mga kababayan. Inaamin ko yan. Hindi ako hipokritang tao. Isa ako sa mga sumuporta kay former President Duterte. Pero mga kapatid, nagbago yung tingin ko kay Digong, no? In-explain ko naman na sa inyo, sa mga viewers ko dito. In-explain ko na sa inyo noon kung bakit nag-iba ako, no? Naglaylo ako kay Digong, mga kababayan. Dahil nga, doon sa kanyang slogan na I hate drugs daw, mga kapatid. No, tapos malaman-laman ko, meron siyang best friend na isang big time Chinese drug lord. So how come na galit ka sa droga, 'di ba? Kung mismong kaibigan mo, mismong best friend mo at economic advisor mo ay isang big time Chinese drug lord. 'Di ba? At ngayon mga kababayan, ito nga yung mga naratibo ng mga DD shits, no, sa mga threads dito sa Facebook at TikTok na during daw sa time ni Tatay Digong, mala Singapore daw, mga kabatid, no, ang Pilipinas. Natatawa talaga ako dyan, mga kababayan, ano. Dahil under the Duterte administration, mga kabatid, dilubyo po ang nangyari sa ating bansa. Unang-una, mga kababayan, no, nagkaroon ng nagkaroon ng giyera diyan sa Mindanao, mga kapatid. Tandaan nyo yan, nagkaroon po ng giyera diyan na kung saan nadurog ang Marawi. Diba? Sino na bang presidente noon? Diba si Tatay Digong? Pangalawa, mga kababayan, itong ang tukhang nila na kung saan talagang patayan dito, patayan doon, ganon yung nangyari, mga kapatid. Pangatlo, yung pandemic. Diba? Yung pandemic, mga kapatid, na nagresulta, no, sa napakalaking korupsyon, no, under the Duterte administration. May iba pa nagsasabi na kung hindi daw si Tatay Digong nila yung presidente nung time ng pandemya, mga kababayan, kawawa na daw ang mga Pilipino. No, baka daw naubos na ang mga Pilipino, mga kapatid, no, dahil sa sakit ng COVID. Diba? Pero mga kababayan, huwag niyong kalimutan, mga kapatid, na dahil doon sa pandemic na yun, mga kababayan, no, doon nagkaroon ng butas at nakitaan ng napakalaking korupsyon, mga kapatid, no, ang Duterte administration. Tandaan niyo yan, di ba? At idagdag pa natin, mga kababayan, yung ayuda nila noon,
na pinamigay nilang pera sa milyon-milyong mga Pilipino na kung saan mga kapatid halos lang din mga barangay kapitan ang nakinabang talaga. No, mga pamilya lang din ng mga barangay kapitan at ng mga iba pang mga politiko yung nakinabang doon sa budget na ibinigay ni Tatay Digong na kung saan inutang pa yun sa China. Di ba? I mean, real talk lang mga kababayan, hindi po parang Singapore ang Pilipinas under the Duterte administration. No? Hindi po ganun mga kapatid. Nakakatakot ang Pilipinas under the Duterte administration dahil once na tawag nito, mapagtripan ka ng mga pulis nung time na yun, mga kababayan, may kalalagyan ka talaga. Diba? Grabe yung pagmamalabis mga kapatid ng mga kapulisan natin during the Duterte administration, no, under sa kanyang tukhang. Kaya malabo mga kababayan na parang Singapore ang bansang Pilipinas. Anyway, tuloy muna natin to mga kapatid. Si Duterte dahil ginawa na niyang parang Singapore ang Pilipinas sa pagpatay sa lahat ng mga kriminal at adik. Hindi ba sinabi mo ang nakulang pa nga ang mga pinapatay sa ilalim ni Duterte at kakaunti pa lamang ang mga biktima ng EJK kumpara sa panahon ng ibang mga pangulo? Hindi ba ikaw ang pinakaunang lumapastangan sa aking mga karapatan at kumalimot sa due process sa pagkatuwa mo sa pagka-aresto ko dahil sa mga peking kaso na nagawa-gawa ninyo? Oh, Mr. Boy 10K, naririnig mo ba to? Di ba? Ang kapal ng mukha mo, no? Ang kapal talaga ng mukha nitong Cayetano nito mga babayan na magsalita about due process at human rights. Ito mga kapatid, hindi naman sa kinakampihan ko si Senator Leila de Lima. Pero mga kababayan, pinaka the best example si Senator Leila de Lima na walang due process under the Duterte administration. Bakit kamo mga kapatid? No, hindi man lang ni-research, no, wala man lang mga kung ano-anong konsiderasyon ang ibinigay nila kay Senator Leila de Lima para madepensahan yung kanyang sarili nung time na yun mga kapatid. Ang nangyari lang nun is inakusahan siya tapos minadali mga kababayan, minadali agad ng Duterte administration yung pagpapakulong sa kanya. 'Di ba? Hindi man lang pinakinggan ang mga side ni Senator Leila de Lima mga kapatid. Kaya nga siya nakulong ng 7 years dahil walang due process, no, under the Duterte administration. 'Di ba? Basta na lang siya inakusahan at pinakulong mga kababayan. And ako mga kapatid, isa din ako sa tumutulig sa dati kay Senator Leila de Lima, no? Kasi nga former DDS ako no? Pero mga kababayan, nitong mga nakaraang taon, natauhan din tayo mga kapatid. Hindi naman tayo hipokrito na sasabihing magmamalinis, no? Na hindi ako DDS. DDS ako dati mga kababayan, no? Isa ako sa mga humanga dito kay Tatay Digong kasi nga mga kapatid, isa sa pinakarason ko din is kabisaya ko kasi si Tatay Digong nyo. Diba? Kabisaya ko mga kababayan. So medyo nakaka-proud din, no, nakaka-proud din mga kapatid na isang Bisaya yung mauupo sa Malacanang. Pero mga kababayan, no, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos mga kapatid dahil kahit sa kabila ng pagsuporta ko kay Digong meron pa ring naging daan, no, para magising ako sa katotohanan. At yun na nga mga kababayan, sinabi ko na sa inyo na dahil lang doon sa slogan ni Duterte na I hate drugs mga kapatid, tapos may best friend siyang big time Chinese drug lord, doon talaga ako natauhan mga kababayan. No, aminado ako, isa ako sa mga kritiko nila Senator Leila de Lima dati at nila former Senator Antonio Trillanes. No, isa ako sa mga tumutuligsa dyan. Pero ngayon mga kababayan, tingnan nyo naman, no, isa na po sila ngayon sa aking mga kinikilala mga kapatid dahil napatunayan nila, no, in the long run mga kababayan, napatunayan nila na tama sila at mali talaga si Tatay Digong nyo. Kasi kung hindi pa mali si Tatay Digong nyo mga kapatid, dapat wala sa ICC ngayon si Tatay Digong nyo. Simple lang yan no? At dagdag pa doon mga kababayan, yung revelation dati, no? Nawawala ako Dagdag pa doon mga kababayan yung revelation ni Senator Leila de Lima dati mga kapatid na ito nga si Tatay Digong ay niyuyurakan yung ating konstitusyon dahil nga sa kanyang ginawa mga kapatid na pinapasok niya ang mga Chinese sa loob ng ating jurisdiction.
no, dyan sa may West Philippine Sea, at hinayaan niyang mangisda, no, ubusin yung ating mga yaman dagat. So isa na yun mga kababayan sa nag-convince sa akin na ito si Senator Leila de Lima, tama talaga ang pinaglalaban nito, no. At yun yung naging daan mga kababayan na mas pinapakinggan ko na ngayon sila Senator Leila de Lima kumpara dito sa mga patotsada or mga hinaing nila Tatay Digong nyo. Kasi mga kapatid, napakahaba po ng taon, no, na ibinigay ko kila former President Duterte. Biruin mo 6 years siyang nagkuhan mga kababayan, ano? 6 na taon siyang naglingkod bilang presidente ng Pilipinas, 'di ba? Na-realize ko lang 'yan matapos ang kanyang administrasyon mga kapatid, at naibulgar nga yung mga baho ni Tatay Digong nyo. Siyempre mga kababayan, ano, kailangan din talaga nating hindi lang basta loyal tayo sa isang politiko. Dapat kailangan din natin mga kapatid, ano, pakinggan yung sinasabi ng kabila. Yun yung natutunan ko dapat pakinggan nyo rin ang sinasabi ng kabila, no, nang sa ganon mapagkumpara nyo, no, kasi pag one-sided ka lang mga kababayan, nako, mababaliw ka talaga. Tingnan nyo yung mga DD shits mga kapatid, ano, one-sided kasi sila. Kaya ngayon tingnan nyo, kahit anong katangahan, kahit anong mga fake news dyan, pinapaniwalaan na basta pabor kay Tatay Digong nila. Di ba? Yun yung totoo mga kababayan. Baliw na kasi itong mga DD shits ngayon mga kapatid, ano? One-sided sila, kumbaga itong kabilang utak na lang nila, no? Or isang cells na lang yung gumagana sa kanilang mga utak mga kapatid, at nakasentro pa yan kay Tatay Digong nila. Kaya kahit fake news na mga kababayan yung finifeed sa kanila, nandun pa rin sila. Naniniwala pa rin sila kay Tatay Digong nila mga kapatid. Inawituloy muna natin to. Asan ang due process noong tinawag mo akong spokesperson ng mga drug syndicate? Noong panahon na pinapatay na lamang sa kalsada ang mga addict at pusher? Nag-ingat ka ba bago ako tawaging drug lord? Dahil baka bigla rin akong patayin na walang due process? Huwag kang sinungaling, Alan Peter. Sa totoo lang, wala ka naman talagang pakialam sa due process at human rights hanggat hindi ikaw at si Duterte ang biktima. The true test of standing up for due process and human rights is when the poorest and lowliest of Filipinos have been oppressed and you fought for them. Where were you during that time when the people's rights were being violated? Of course, you were on the other side, the side of those oppressing and violating our people's human rights. Huwag ka nang magdamit na human rights defender. Alam ng lahat na isa kang oportunistang politiko. Patay ka na naalala lang ang due process at human rights kapag kayo na ang nagigipit. Tama yun. Ano naman ang mali at illegal sa pag-aresto at pagdala kay Duterte sa ICC? Jurisdiction over the crime is conferred by law. What is the law on crimes against humanity, including systemic attacks on the civilian population of which Duterte is accused? There's the Rome Statute. There's also Section 17 of RA 9185 that provides that the Philippine government may choose not to exercise jurisdiction over crimes against international humanitarian law, and that instead it may allow another entity conferred with similar jurisdiction by international law to assume jurisdiction where said entity is already investigating the accused or suspect. Insofar as jurisdiction over crimes against international humanitarian law are concerned, the law is RA 9185, and RA 9185 says that the Philippine government has the option to surrender Duterte to the ICC without any judicial approval, because it is a waiver of its exercise of jurisdiction in favor of the International Court, here the ICC. Kung may problema ka sa batas na ito, Alan Peter, ipadeklara mo munang unconstitutional sa Korte Suprema. Until that time, please stop lecturing and whining to us. So yun mga kapatid, nako. Ay nako, Mr. Boy 10K. Puro na lang kapalpakan yung pinagagawa mo, no? Alam niyo mga kababayan, no, tama naman si Senator Leila de Lima. Sasabihin nyo ngayon, human rights at tawag nito,
due process. Pero saan ang due process at human rights noong kapanahunan na namumuno pa si Tatay Digong ninyo? May human rights ba? Kasi kung may human rights, mga kapatid, at due process, hindi po aabot sa more than 30,000 yung casualties ng war on drugs ni Tatay Digong.